Magandang umaga! Magandang umaga rin mga kababayan. O, Kuya Mario Bati. Magandang umaga, kababayan. Kababayan. Sa Bisaya, Mayong buntag. Mayong buntag. Megsuunan. sa Mindanao, Mayong buntag hapon. Assalamualaikum. Assalamualaikum sa mga Assalamualaikum. Muslim. Opo, yan. Sa Hebreo Boker Tov. Boker Tov. O yan po, magandang umaga uli. Mangyari, andito po si Kuya Mario. Ito si Kuya Mario. At andito naman si Brother Antonio Lagurin na kung saan ay talagang trabaho namin ito. Kasi kasama sa teamwork. Tama po. Idagdag ko sa mga Bicolano. Marahay aga sa inyo tigabus. Very good. Okay. Ngayon, ito si Brother Antonio Lagurin ay may dalang malunggay. Yan. Yan. Ito ay lulutuin namin mamaya. Magluluto kami ng tinula. Yes. Yan. Dahil sa hindi na ako kailangan bumili pa ng panghalo sa gagawin naming tinula. At ito ipapakita ko sa inyo. Tanggalin itong dahon. Yan. Yan, ito. Ayan. Tanggalin itong dahon. Mm-mm. Tapos mamaya pag alis nila o kaya dito pa lang ay gagawin namin itong herbal tea na katumbas ng anong tawag nun? Yung green tea. Oo, yan. So ito, gagawin namin itong gulay. Gagawin namin ito panghalo sa tinula. Yes. At itong steam, ilalagay namin sa green tea or tea. Yan. Walang sayang. Alam mo ba, Kuya Mario, na anong maidudulot ng malunggay? Anong alam mo? Ano ang properties? Ano ang maitulong sa malunggay? Sugat sa katawan. Sugat sa katawan. Kalusugan sa Sugat sa katawan. Kalusugan, maging malakas. Ano pa, Kuya Mario? Malakas sa katawan, kag sa pampalakas sa katawan. palakas ng katawan sa lahat. Lahat. Sa lahat din. Ano yung nabalitaan ko sa iyo na yung asawa mo ay Ano? ang asawa mo ay nilagaan mo ng malunggay para nung panahon ng anak. Opo. Ha? Oo. Bakit? Kasi ang papa ko sa pagpagatas. Pampagatas. Yan! Pampagatas yung ano. Oo. Ikaw naman, Brother Anthony, ano naman ang properties, ano maitulong dito sa malunggay? Marami. Unang-una, anti-inflammatory ang malunggay. Anti-inflammatory. Vitamin C ang malunggay. Okay. Mineral ang malunggay. 311 na sakit, ayon sa mga doktor, si Dr. Joel Ronquillo ang nagsabi. Na ano daw? 311 na sakit ang kayang maproteksyunan kapag kumain ka ng malunggay. Ganun ba? Oo. So, ibig sabihin, malaking maitulong ang malunggay sa atin. Pero ito pa, ang malunggay parang dito lang yata sa Pilipinas, wala yata sa Indonesia, sa US, wala. Pero parang may ini-export yata nito. Opo. Maari, no? Meron. Ginagawang kapsul kasi yan eh. Kaya nakarating ginagawang kapsul, yung malunggay kapsul. So, nakarating nga, no? Oo. So, kapsul na lang. Si Dr. Atena, yan ang mga gumagawa niyan. Sila si Dr. Atena, yung assistant niya si Pastora Cruz, Tess Cruz. Ayan. Ano naman yun, Kuya Mario, na sinabi mo na pag nagmalunggay ka, si Manoy. Hindi. Ha? Anong hindi? Anong hindi? Wala. Anong wala? Nahihiya lang. Nahihiya lang. Si Manoy ay naginging Manoy, gano'n ba yun? Ha? Kuya Mario, Oo. tama ba yun na ang si Manoy mo ay naging Manoy? Naging Boy Scout. Naging Boy Scout? Oo. Laging handa at saka nagpa-flag ceremony ang malunggay? Ha? Ano yan, Kuya Mario? Magsabi ka ng totoo, ano bang nangyari doon? Sige, pagpatuloy natin, ano? So, ito po yung malunggay,
malaking tulong to sa ating pangangatawan. Tulad ng sabi ni Kuya Mario, ay noong panahon ng asawa niya ay nanganak, ay pinainom niya ng malunggay, nilaga or hinalo sa anumang ulam. Dahil pampagatas, Kuya Mario, no? Papagatas? Sa tahong, no? Ginisa sa tahong. Ang galing, ah. Isa pang natandaan ko sa malunggay, yun ay mayroong magandang pangalan sa scientific name, moringa. Moringa. Moringa, oo. Yung scientific niya, moringa. Nako, sa ibang bansa siguro may moringa, pero dito, huwag na, malunggay na lang. Oo, malunggay. Di ba? Kamunggay nga na sa... Bisaya, Oo, kamunggay. Bisaya, kamunggay. Oo. Anong kwento sa kamunggay, Pastor? Meron kang kwento nito eh. Ay, kaya Yung hindi siya kumakain ng malunggay pagkatapos nung ngumiti siya, may mayroong... malunggay sa ngipin. May Hindi malunggay. natutunaw. Yung teacher namin, nagbibiruan. Oo. Oo, Hindi daw siya kumain ng malunggay. Oo, hindi daw kumain ng Tapos malunggay. nung ngumiti siya, Nung ngumiti siya, may malunggay dito sa ngipin. sa ngipin may malunggay. So nahuli siya, no? Oo, sa akin Nagsinungaling. namang karanasan. Yung teacher mo ba? Sinungaling pala yung teacher mo? Hindi, nagbibiro lang yun. Nagbibiro lang Sa ba? aking karanasan, ang malunggay na yan, napagod ako, nagutom. Kinakain kong hilaw. Lumakas ako. Ganun ba? Oo. Doon sa may San Mateo, naglalakad ako ng malayo noon. Ganun ba? Oo. So, anong ginawa mo? Bakit mayroon bang malunggay sa daan? Meron. Nangingi ako doon sa may-ari, isang palapa lang. Kinain ko talaga yung dahon kasi wala akong baon ng tubig. Ubus na. Gutom na ako, wala rin pang merinda. Kinain ko dahon ng malunggay, lumakas ako. Ganun ba? Oo. Lumakas. Nakauwi pa Meron ako ng akong kupang. nabalitaan na pag kumain ka ng malunggay na hindi masyadong luto, ay nagkukos siya ng LBM. Ay, hindi po totoo yon. Hindi totoo? Ang malunggay, hindi naman natutunaw yan literally yung dahon, pero yung kanyang mga sustansya, talagang nandun na yun sa ating mga pores, kalakasan. Nagdulot talaga siya. Hindi siya natutunaw basta-basta. Hindi siya basta-basta So, ibig sabihin, pag nag-ibak or pasensya na sa mga kumakain, hindi siya natutunaw basta-basta. Kaya pala pag when you go to the toilet, makita mo malunggay pa rin. buo pa rin. Buo pa rin. Pero ang mga vitamins, Nandun na. Nag-distribute na siya sa ating mga pores o sa atay, tinatawag na papasok sa atay kasi muna. mga major organs. Oo. From the throat, then through esophagus, then large intestine to small intestine, then mag-distribute sa mga iba pang organs katulad ng atay, papunta ng puso. Kaya gaganda ang maging normal din at tibok ng lahat ng major organ natin pag kumain tayo ng malunggay araw-araw. Moringa. Bago tanghali, hapon. Huwag tayong magsawa. At hindi naman nakakasawa ang malunggay pag natuto ka. Ang ginawa ko nga, nilaga ko yung malunggay kasi marami doon sa kupang. Sa inyong bahay, marami. Oo, nilagay ko talaga sa termos. Yun ang ininom ko, umaga, tanghali, hapon. Kaya nakakalakad pa ako ng 20 kilometers a day. Ganun ba? May Balik tayo kay Kuya Mario. Kuya Mario, itong malunggay ay sabi mo, pag may sugat, Gagaling. Gagaling din. O, tama. Anong ginagawa mo sa malunggay? Yung dahon ba ang didikdik o yung katawan? Dahon. Dahon. O, Didikdikin. Tapos doon sa sugat, Tapal. tapal. Para hindi matanggal, lalagyan ng tali, ano? Mm. Magaling si Kuya Mario, marunong. Alam mo, tama yung... So, sa mga nasa urban, sa mga nasa probinsya, kung malayo kayo sa hospital, pwede palang gagamitin siya kapag may sugat para huminto lang yung dugo. Tama. Ayan. Naalala ko, brother Mario, brother Edgar, Edgar. oo. Nung ako'y bata pa, nasugatan yung kuya ko, malaki, banda sa tuhod. Nagdikdik siya ng malunggay. Doon alam ko na talagang gamot yan. Tama, yung sinabi mo. Nagpapatigil sa pag-blend ng dugo. Oo. Yung dahon lang, ano? Dahon. Kasi, ang alam ko, ang nabalitaan ko nang nasa probinsya pa ako, yung katawan naman niya na hinahagod yung katawan, binabalatan tapos hinahagod. Na nilalagay sa pagtutuli. gamot din po yun. Kasi nga parang hindi mamamaga.
Pero sa aking mga kababayan, ako po'y nakiusap, huwag niyong gamitin yung yung puno o kaya ugat kasi mamatay ang malunggay. Sinabi na na Biblia, ang dahon ay gamot. Dahon talaga. O, kaya wag na nating i-misinterpret. Siguro pag walang dahon, pwede kang kumuha ng balat. Oo, pero wag mo Hindi. buhin kasi Hindi, mamatay. tama yon. Pero yun naman ay pinuto ng sanga. Ayun, okay lang yun kung Okay pinutol. lang, di ba? So, yan, nag-uusap tayo patungkol sa Ang malunggay. malunggay, oo. Yun ay, ano namin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, Oo mga nga. kababayan. Mag-like kayo at mag-subscribe. Tama. Kuya Mario, anong sasabihin? Subscribe! Right. Di ba? Subscribe. Subscribe. Oo, Kuya Mario, mag-like. di ba, member ka ng Dating Daan? Opo. Member ka ng Dating Daan? Saan ka dumadalo? Sa Masinag. Sa Masinag. Opo. Ayan si Kuya Mario. Mabuti. Pero bago ka sumali sa Dating Daan, ay dati kang Iglesia ni Cristo. Oo. Oo? Iglesia ni Cristo ako dati. Dati, tapos lumipat ka sa Dating Daan. Dating Daan. Paano ka naanib sa Dating Daan? Nagana ko sa Dating Daan. Yan sa Tabana. Sa Puro 4. Kaninong bahay ka Kay Indrilin. kay Sister Rilin? Oo. So, ikaw pala ay kasama sa bunga namin. Opo. No? Oo. Ako, si Melody at si Sister Rilin na ikaw yung dumadalo doon. Opo. No? Marami kayo. Sino-sino? Dahil Duming. Sino pa? Dahil LD. Sino pa? Dahil hindi ka dahil Persimina. Dahil Persimina. Mga ilan kayo noon? Mga 15. Mga 15. Ngayon, nakakadalo ka pa ba? Makadalo pa rin. Paano ka dumadalo? Sa Masinag. Sa Masinag, sa Antipolo. Oo. Pero sabi mo, sinusundo kayo. Pinasundo kami. Sino? Kung wala kami service, ginagawa ko naman sa Masinag. Ang galing. Galing. Sa pagsimba dun. Sinusundo. Yan. Alam mo, Kuya Mario, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Jesus loved the little children. Little meaning whether malaking tao, dignified, at yung undignified ay makita mo naman sa pananalita ni Kuya Mario, mabagal siyang magsalita, mahina, no? Mamaya gagamit si Kuya Mario ng microphone. Kasi ang problema nitong microphone natin, baka mamaya hindi, kasi mahina ang boses ni Kuya Mario. Alam mo ba, Kuya Mario, na may nag-react sa'yo na sino daw yung kasama ko sa YouTube na mahina daw ang boses? Mahiyain daw? Hindi mahiyain si Kuya Mario, mapagbiro nga si Kuya Mario, di ba? Upo daw, mahina daw boses Kuya Mario. Kailan ang microphone ni Kuya Mario? Kasi mahina ang boses. Pag nalagyan to ng microphone, lalong lakas, ano? Ayan. So, ayan po, nandito. Dumating si Kuya Mario dahil sa lagi siyang dumadalaw dito. Ay, siya nga pala, si Kuya Mario, siya yung naggawa ng pader ko nung araw, di ba, Kuya Mario? No? At saka sa kalsada. No? Kayo yung naghukay sa kalsada. Oo. Nabayaran na ba tayo? Ay, hindi pa. Hindi pa? Hindi pa tayo binayaran? Hindi pa. Sino dapat na may magbayad? Ha? Barangay o chairman? Sino nagbabayad ba doon sa pader na ginagawa ninyo? Di mo na maalala kung sino siya. Sigad. Baka volunteer lang kanya. Hindi. Si Mrs. Laya, hindi niya Hindi na naalala si hindi niya Mrs. Laya. naalala si Mrs. Laya. Pero na-meet na niya si Mrs. Laya, di ba? Kuya Mario. Nagkausap na kayo, no? Na tinanong kanya kung kaanib ka na sa iglesia. Kaanib na, no? Kaanib na, gano'n. Sige. Okay. Medyo maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Maraming salamat. May bisita po ako na si Kuya Mario na taga Dating Daan na madalas pumunta sa akin. At dito naman si Brother Antonio Laguren Yes. na kaanib naman po siya. Saan ba ikaw, Pastor?
Faithful Promise of Jesus Christ International Ministry. Mangyari, mayroon akong mga bisita na dahil sa hindi naman ako nagtatangi. Dahil tayo, ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang anong tawag nito, paghuhusga sa loob ng kawan. Pero meron ding sa loob, sa labas, na pwedeng magbibigay ng paghuhusga. Medyo nalilito ako, hindi ako ready. Sulit. Meron sa labas. Dahil hindi naman pwedeng tulad ng sa Iglesia ni Cristo. Hindi naman sila lang daw ang maliligtas, sabi. Granting na ganon. Pero paano yung sa Saudi? Paano yung sa Ukraine, sa Russia? Di ba? Ano masabi mo doon? Yung napapahamak. Hindi, yung mga halimbawa, ang tagasunod ng Panginoong Diyos na siya ay taga-Ukraine, na yung taga-Russia, na may kababaang loob, yun ba hindi kasali? Ganito yun, ang may pananampalataya, tunay na Iglesia ni Cristo, tama po yun, kasi ang ibig kasi sabihin ng Iglesia, ito yung galing sa salitang Greek na Ecclesia, na sa Hebreo ay Ecclesiastes, templo ng Espiritu Santo. Kung iglesia ka talaga ni Kristo, dapat templo ka ng Espiritu Santo. Lahat ng manampalataya, na totoong manampalataya, ay iglesia ni Kristo. Nakuha po ba natin? Ang nanampalataya ay Oo. Iglesia ni Cristo. Yes. Ang tanong ko sa'yo, paano yung nasa labas ng kawan? Paglabas ng kawan at wala talaga silang pananampalataya, supposed to be, hindi sila kasali. Pero hindi ibig sabihin, labas ng kawan, literally, sa isang pangalan lang particular, kasi wala namang relihiyon na maligtas. Ang maligtas ay yung nananampalataya. Dapat kay Kristo nananampalataya. Jesus. Ano po? Opo. Mabuti. Malinaw po yun. Salamat po sa inyo. Opo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pastor Anthony Lagurin. Thank you, thank you. Thank Oo, you. Ganun talaga, dapat lang na atin ding masuportahan ang programang ganito. Subscribe Oo, and like. suportahan niyo ako dahil una, sino ba naman magsusuporta? Nagsasalita kami ng Tagalog. Opo. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino, Yes, magtulong-tulong. magtulong-tulong. Hindi yung, Magkakaisa. at tutulungan din natin yung mga foreigner na pumunta dito sa Pilipinas at Oo. magkaroon ng subscribe. Oo. Okay din naman yun, di ba? Opo, kasi pinakamaganda sa buong mundo ang Pilipinas. Ganun ba? Oo, dinadayo to ng mga ibang mga foreigner kasi ganda ng ating klima. 4 ang klima dito. Hindi katulad sa kanila, winter and summer lang. Sa atin dito napaka Tropical. Oo, yan. Tropical, oo. Oo. May bagyo, mainit, di ba? Oo. Okay. At saka sa ibang bansa pa, napag-alaman ko ayon sa aking ninang, bali may 4 na buwan na hindi sila pwedeng magtrabaho doon. Pero dito sa atin, So pag 4 na buwan na hindi sila magtrabaho, kaya pumupunta sila dito. Maaari. Yung mga foreigner nung araw. Pero ngayon, Oo. ang pumupunta dito yung mga vlogger na eh. yun. Mga vlogger na, di ba? Oo. Oo. Ako vlogger na rin. Pero dati hindi pa ako vlogger na wala akong ginawa kundi mag-like. Kasi alam mo, tayong mga Pilipino, ang kultura natin, we are hospitable. Yes. Oo. And very hospitable and Yan ang kalakasan natin, yung hospitable. Yung mga taga-ibang bansa, hindi naman sila katulad sa atin talaga. and we are Iba very rin ang- welcoming Oo. people. Oo. Yan ang ibig sabihin. Pero yun ng ang mahirap hospitable. sa atin na dapat bago sila i-welcome, dapat ang mga Pilipino should welcome also. Mayroon akong napanood sa isang foreigner na YouTuber na ang sabi niya, ang mga Pilipino daw sa kahirapan, kumuha ng cellphone at nag-YouTube para maka-get out from the hardship in life. Kaya ganun, no? So, tulungan daw, sabi niya, tulungan natin, sabi nung foreigner na yon. Kasi high-tech na po tayo ngayon. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Time will come, knowledge will increase. Kung nung araw ay di uling ang barko, ngayon ay
mayroong barko na ginawa ng mga Amerikano na lumilipad at nagtatakbo sa land. Oh, di ba? Oo. Ngayon, may cellphone na rin. No? Nung araw, wala naman. Cellphulata lang, lata. Nilalagyan ng kawat na konti. Yung Kuya Mario, tingnan mo naman yung picture mo sa camera kung gwapo ka. Gamo ko. Gwapo ka? Yan, si Kuya Mario, gwapo. Sige, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe ninyo. Sana madagdagan yung aming subscription and like and share to the relatives and family. Maraming salamat. Maraming salamat. Oh. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin sila dahil ang galing nila.